Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. O ito mga kabunyog, matapos lumabas ang mainit na balita tungkol dito kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kasi nadadawi talaga siya sa anomalya eh. Nadadawi talaga siya sa anomalya. Hmm? Una na yang lumabas noon, kaya nga siya napilitang mag-resign eh. Ha? Pero ngayon, si Senador Ping Lacson na mismo ang nagsabi. Ayon kay Senador Ping Lacson, sabi ni Senador Ping Lacson, nag-usap daw sila bago bago namatay si dating DPWH Undersecretary Cabral, bago ito namatay, nagkaroon pala ng meeting si Senador Ping Lacson at saka si Cabral. Kasama ni Cabral yung abogado niya, kasama rin ni Ping Lacson yung abogado niya sa opisina. May binigay daw kay Lacson na list. Binigay ng abogado ni Cabral. Ang laman noon, listahan ito ng mga ano, mga cabinet officials, mga kongresista, mga senador na nag-insert sa budget ng 2025. Ngayon, sabi ni Ping Lacson, mayroon daw dong isa ES. Malinaw naman pag sinabi nating ES, Executive Secretary. Ha? Pag ginagamit yung term na ES, Executive Secretary. Ang insertion nun, 8.3 billion eh. 8.3 billion ang insertions nung ni ES. Tapos mayroon pang di umano'y mga apat na cabinet secretaries, kasi pang-lima nga si ES, mayroon pang apat na mayroon ding mga insertions o allocables. Allocables. Oh, ang halaga naman noon, hindi, magkano ba 'yon? Ha? Hindi, si Bunuan pala. Isa doon si Bunuan, 30.8 billion kay Bunuan, dating DPWH Secretary. Yun lang yung pinangalanan ni Lacson. Yung ES daw na 8.3 billion at saka yung si Bunuan, 30.8 billion. So malaki. Pero lima daw yan, hindi niya na pinangalanan yung tatlo. Yan yung mga naging laman ng balita ngayon. Kahit tayo, diniscuss na natin yung topic na yan. O ngayon, nag-react si Lucas Bersamin, dating Executive Secretary. Galit. Hmm? Kaya ang mga laman ng mga balita ngayon, yung galit ni outrage daw siya, outrage. Ito. Mga kabunyog. Ayan. Oh. Nation. Sa Inquirer ito eh. Bersamin, outraged being linked to DPWH budget insertions. Ngayon lang po yan. Oh. So galit galit si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit daw siya dinadawit diyan sa budget insertions na yan? Kaya ang sabi niya, handa raw siyang humarap sa investigasyon. Gusto niya raw linisin ang pangalan niya diyan. Galit talaga siya. Ang sabi niya, outraged daw siya. Ito pa yung medyo may quote card tayo dito. Sige nga. Ito mga kabunyog. Yan. I am aghast and outraged at the insinuation that the tag ES found in the so-called Cabral files pertained to me as the then Executive Secretary, to whom was allocated 8.3 billion pesos worth of DPWH projects under DAGA 2025. Lucas Bersamin. O yan. Kaya, si Bersamin, daw siya, bukas daw siya. Anumang klaseng investigasyon yan. Administrative, criminal, kung ano man daw, handa daw siyang harapin yan. Maganda yan. Maganda yan. Di ba sabi naman ni Yussi Claire Castro, ang stand down ng Malacanang, kung may gustong imbestigahan ng mga cabinet officials o mga dating cabinet officials na di umano'y nasasangkot sa mga anomalya na yan. Welcome daw, welcome. Payag daw ang Malacanang. O kaya dapat si Senador Ping Lacson, wag na siyang maalangan na ipatawag ang mga ito. Kasi sila na mismo ang nagsasabi. Bukas naman daw silang humarap eh. O yan, maganda yan. Sana, yun na ang gawin ni Senador Ping Lacson. Sa mga unang bahagi ng January. Pagsimula ng January, sa unang mga sesyon.
i-schedule na kaagad. Itong sila, dapat nga, pati si Amina Pangandaman, si yung dalawang Yusek, si Ulaybar, saka si yung grand nephew nito ni Bersamin, si Adrian. O, dapat ipatawag yan. O, mga cabinet officials naman ang ipatawag. Maganda nga yung tatlo na yun na sinasabing mga cabinet secretaries na hindi pinangalanan, ipatawag na rin. Hmm? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano to? O ayan, mabuti at nanghahamon na si Bersamin. Sabi niya, handa daw siyang handa daw siyang humarap sa anumang investigasyon. Kasi hindi daw siya yung ES na yan at tinutukoy doon. Ang problema kasi, ang problema kasi, ang ES, wala namang ibang ibig sabihin yan. Kapag ginagamit yan dyan sa Malacanang, ES, Executive Secretary yan. Ha? Pero, sinasabi ni Bersamin, walang basehan daw ang akusasyon na yan sa kanya. Pero nagsabi naman na ang Malacanang, kanina may statement na si Yussi Claire Castro, handa silang ukas daw ang Malacanang na yung mga dating officials ay humarap. O kung may mga executive officials na ipapatawag sa investigasyon, dapat humarap. Kaya yan, maganda naman yan. Dapat pati si Amina Pangandaman. Pinakamaganda ang mag-imbestiga, Senate Blue Ribbon. Senate Blue Ribbon. Ito kasing ICI, medyo naaalangan pa eh. Yung Senate Blue Ribbon. Siguro napipikon itong si Bersamin kay Lacson. Hindi niya lang masabi. Kasi si Senador Ping Lacson ang naglabas niyan eh. Siya ang naglabas niyan. Sabi ni Senador Ping Lacson, mayroong 5 mga cabinet secretaries. Ang isa doon, ES. Nakalagay ES eh. Na nag-insert ng kanilang mga budget. Mayroon silang mga budget insertion. Sa NEP pa lang daw sa NEP pa lang. Ayon kay Senador. Based yan doon sa nakuha niyang Cabral files. Kasi ang nagbigay sa kanya, yung abogado ni Cabral. Iba ito kaysa doon kay Lebeste. Si Lebeste naman, mayroon siyang nakuhang kopya, direkta kay Cabral. Pero sabi nga ni Vince Dizon, hindi. Pinilit niya lang yan ng puha. Pero si Lacson, ang sinasabi ni Lacson, nag-usap sila ni Cabral kasi bago namatay, kasi nga pinag-iisipan na mag-state witness. So ngayon, may kasamang abogado si Cabral nung nag-usap sila, may binigay daw sa kanyang kopya ng mga lista. Kaya lang hindi pa daw yun authenticated ng DPWH. Kaya lang, sinabi na ni Ping Lacson yung executive secretary, 8.3 billion ang allocables. At ang ngayon, sino ba ang executive secretary noong 2025? Di si Lucas Bersamin. Kaya hindi daw siya makakapayag na siya ang daw diyan dinadawit, sabi ni Lucas Bersamin. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, abangan natin. Magiging mainit talaga ang January natin, ha? Pagputok ng February, marami. Pero dapat imbestigahan talaga to. Imbestigahan. Hindi na yan mahirap sa side ni Ping Lacson kasi nagsabi na si Lucas Bersamin, handa siyang humarap eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.